Ang lihim ni Jason. Tunay na lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pakikinig sa aming channel. Ang inyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na magbahagi ng mga storya. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Simulan na ang kwento. Unang-una sa lahat mga kaibigan, nais ko lang ipaalam sa inyo na ang kwentong ito ay totoo patungkol sa isang tunay na panauhing nakakaranas nga nito, bagamay marami nang nagbago sa panahon natin ngayon. 1,900 na hanggang 2,020 na kumbaga mula nung mga ilang siglo nang lumipas ay sabay na may agwat na ang sinauna sa pinagbabago ng mga taong naabutan natin ngayon sa mga paniniwala at mga kaugalian kumbaga, ngunit ay hindi mababago ng panahon ang mga bagay na kinakatakutan natin noon ay siyang nakakapanginig pa rin ng ating mga laman ngayon, kaya masasabi nga nating hindi na lingid sa kaalaman ng karamihan ang mga kwentong misteryong mula pa sa ating mga kanununuan. Kahit kamakailan lamang lumipas ang panahon at hindi pa gaanong matagal ang ating mga nakaraan ay sariwa pa rin ang mga usaping ayon sa kabilang mundo at sa ating buhay at sa isipan ng mga henerasyon ngayon ay patuloy pa ring nambubulabog ang mga kababalaghan ng mga karanasang espiritual. Si Jason nga ay batang 70 na isinilang sa bayan ng probinsyang kinalakhan din ng kanyang mga magulang, bata pa ang kanyang ina nung siya ay ipinanganak. 15 anyos ang kanyang ina at 28 naman ang kanyang ama nung siya ay ipinanganak. Una yung paa nung siya ay inilabas at masilayan ang liwanag sa labas ng kanyang mundo. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat dahil may ibang tela ay kakaibang mundo pa pala ang babalot sa kanyang mga buhay. Gasgas man ngunit hindi pa huhuli ang mga kakilakilabot na dala ng mga kwentong ang pamagat ay patungkol sa mga bagay na ayon sa kadiliman. Gayon na ngay lumaki siyang magalang sa piling ng kanyang mga relihiyosong mga magulang bagamay naghiwalay ang kanyang ama't ina ay pinalaki siya ng kanyang lola at lolo na isang pastor. Pero bago ang lahat balikan natin ang nakaraan. Hindi pa man isinilang si Jason noon ay mayroon ng mga misteryong nangyayari sa kanyang buhay. Isang araw na lang nung ipinagbubuntis pa lang ni Maisy Jason dapit hapon nung maglinis siya ng bahay. Malaki na ang tiyan niya noon at habang naglilinis siya sa loob ng bahay ay mayroon siyang naaninag na tela by isang napakaitim na usok na lumitaw na lang sa kanyang harapan. Mula sa sahig ay sinilip niya sa ilalim ng kanilang silong kung mayroon bang nagsusunog ng basura, ngunit wala naman siyang nakikita doon. Kaya mula sa ibaba ay pinagmasdan niya ng maigi ang figura ng napakaitim na usok paitaas ngunit tela para bang naghugis. Tao na ito katagalan at napagtanto niyang hindi lang siya nag-isa sa bahay. Nagsalita si Mae dahil sa biglaang pagkagulat sa nakita, isang elemento ito. Anong kailangan mo? Wika ni Mait nagsalita ito bigla, huwag kang mag-aalala, naparito ako upang makipag-usap ng masinsinan, bakit sino ka? At anong gusto mo? Wika ni Mai, ang nais ko lamang na ipaalam sa iyo ay ang natatangi kong pakay ngayon ay ang iyong panganay na anak, si Jason, kinakailangang ibigay mo na siya sa akin. Pagkakalooban kita ng isang kagilagilalas na kapangyarihan sa panghuhula kapalit ng bata. At natakot siya sa kanyang narinig. Hindi ko pa ipinapanganak ang panganay kong anak, gusto mo pa akong unahan at alam mong kaagad ang pangalan niya, lumayas ka kampo ni Santanas at kasamaan, umalis ka dito ngayon sa pangalan ni Jesus, wika ni Mait pagkatapos nung isigaw niya yon ay iunting naglaho ang nasabing nilalang at tuloyang nawala ang hugis tao nito. Pero hindi pa pala magtatapos dito ang lahat ng nangyari. Makalipas ang ilang buwan ay naganap na nga ang maayos na pagsilang kay Jason. Isang malusog na sanggol na lalaki, normal ang lahat at wala namang masamang balita sa pamilyang iyon simula nung naisilang siya. Ngunit isang araw naman nang mayroon na namang nangyari habang buhat-buhat ni Mai ang kanyang anak at nanonood sa may labas ng kanilang bahay, ngay wari ba mayroong kakaibang nakita si Mai na isang pangyayaring hindi pa naganap. Nalaman niya ang isang trahedyang naging banta sa buhay niya nung parang ipinakita sa kanya na mayroong sasakyang babangga sa bahay nila. Sapagkat nasa tabi ng kalsada ang bahay nila, ayon na ngay mayroong paparating na jeep, sa malayo pa lang ay alam ni Mai ang hitsura ng mababangga na sasakyan, kaya'y nakapaghanda agad siya. Mabilis siyang umiwas at pinaalis ang taong nakatayo sa may labas. Sa isang iglap ay nangyaring sumalpok ang unahan ng jeep sa bakal na nakaharang sa bahay nila. Nayupi ang unahan nito, at mabuti na lang at walang masamang naidulot sa mga tao. Doon na nga napagtanto ni Mai na hindi pa nga siya tinatantanan ng demonyong iyon dahil nga ay ibinigay na pala sa kanya ang nasabing kakayahan na magiging kapalit sa kanyang anak na si Jason na lingid sa kanyang kaalaman, kaya siya ay nag-aalala para dito. Lumipas ang ilang taong nagkaroon na ng isip si Jason,
Ito ang mga kwentong siya na mismo ang nakakaranas. Tandang-tanda pa niya ang mga karanasan, batang-bata pa siya noon at naaalala pa niya ang lahat. Mayroon nga silang isang malapit na kapitbahay, mababait nga ang mga ito at madalas din siyang naalagaan ng babae at linilibang kapag umiiyak. Nung makalabas nga itong si Jason sa pintuan nila na naiwang nakabukas ay dumiritso kaagad ito sa mag-asawang iyon at nakita nito yung lalaki na nag-aayos ng sasakyan. Pinapanood dito ni Jason at para bang may kaba na pumaloob sa kanya at nagbigkas nga siya ng hindi pangkaraniwang mga salita. Tito ang tawag niya sa taong yun at sinabing, "Tito, umusob ka ng konti. Nasa gilid ka masayado sa kalsada dumadaan yung mga sasakyan. Mamaya may dumaan masagi ka maputol pa mo eh." Hindi niya makalimutan ang kauna-unahang misteryong ito. Hindi ka panipaniwala ngunit napakahirap makalimutan ng nangyaring yon. Medyo matagal-tagal pa nga nang palaging nag-aayos ng sasakyan yung tao sa may gilid ng kalsada at biglang may humaharorot na jeep at bumangga sa kanyang inaayos na sasakyan. Napuruhan siya nito, tinamaan ang kanyang dalawang paa. Naputol ang mga buto nito at walang malay na sinasaklolohan ng mga taga roon dahil nabagsakan pa siya ng sasakyan na inaayos niya, pumailalim siya dito. Patay siya nang maisugod sa ospital, maging noong nag-edad siya ng 5 taong gulang sa probinsya. Gabi na yon nung mahulog sa tulay ang kanyang pinsan. Bago mangyari yun ay sinabihan na niyang huwag kang gagapang at gayahin mo ako. Aalalayan kita, hawak ka sa akin, tumayo ka ng tuwid at dahan mong ihakbang ang iyong mga paa. Dahil kung gagapang ka ay siguradong mahuhulog ka sa ibaba. At gayon na ngay nauna na siya sa pinsan niya upang ipakita kung paano tumawid. Ang kaso paglingon niya ay nawala na ito sa likodan niya dahil bumagsak na pala sa ibaba ng munting sapa at naglawa ang maraming dugo doon. Nagawa niyang ilihim ang lahat ng iyon dahil sa takot, ngunit sinabi niyang andun sa tulay si pinsan niya. Maaring sabihin nating nagkataon lang ang lahat. Nagkataon na lang ba ang paulit-ulit na nangyayari? O di kaya ay isang babala na ito na kinakailangang paniwalaan natin habang maaga pa at maituturing namang sumpa para sa mga taong hindi tanggap ang nangyari. Ngunit ay malalaman natin ang katotohanan, lalo na kung palagi na lang nauulit ang mga ganitong pangyayari. Siguro nga ay bata pa si Jason noon kaya dala na lamang ng kanyang phobia ay hindi niya makalimutan ang nangyaring iyon. Ngunit ay hindi matatawag na tsamba ang mga ganitong kaganapan sa buhay niya, malamang nga ay may iba pang nangyari sa mga panahong iyon na hindi niya pansin dahil sa kanyang murang pag-iisip, kaya nga lang ay unti-unti pa rin niya itong napansin sa pagtungtong niya ng 10 taong gulang pataas. Sapagkat tila ba'y parang may kung anong pumapasok sa isip niya ng mga pangitain na kalaunay nangyayari nang hindi niya nababantayan kahit sabihin na yaman ito sa iba o hindi. Kaya humantong na lamang na mas pinili na lang niyang magsalita kaysa manahimik upang maiwasan ng tao ang isang panganib bago ito tuluyang maganap. Hindi natuldokan ang mga kaganapang ganoon sa buhay niya na hindi maipagkailang mayroon ngang kakaibang lihim na bumabalot sa kanyang pagkatao. Hindi naman ito naging balakid sa kanyang paglaki sapagkat hindi nagkaroon ng hadlang ang mga karanasan niya upang mamuhay ng normal. Hindi mapipigilang magkaroon siya ng isang malaking katanungan sa sarili hanggang sa kanyang pagbibinata, ang mga pangungusap na binibigkas ng kanyang mga labi. Sabi niya, "Bakit nga ba? Bakit ako ganito, tao ba ako? Nangyayari nga ba ito sa totoong buhay?" Sapagkat maliban doon sa mga karanasan niya ay marami pa siyang taong binigyan ng babala, sapagkat alam niyang sabihin niya man o hindi ay mangyayari pa rin ang kanyang mga kutob. Baka nga niya mayroon siyang isang gabay na palaging bumubulong sa kanyang isipan upang sabihin ng mas maaga ang mga bagay na mangyayari pa lang. At nung mag-aral na siya ng grade 3 sa edad na 11, ay may nakaengkwentro siyang batang sinasapian ng masamang espiritu. At mahirap dito ay kaklase pa niya ang batang sinasapian. Kitang-kita ng kanyang mga mata ang animoy pagbabago ng kilos ng kanyang kaklaseng si Rio. Lumiyad ito na parang guma ang katawan na waribay parang damit na sinusukloban ng ibang kaluluwa. Tumigil ito saglit at lumingon-lingon at saka agad na lumabas ng silid sa kanya, hinabol palabas at tinanong, "Na paano ka? Bakit ka lumiyad kanina? Okay ka lang ba, masakit ba likod mo?" Tumingin ito sa kanya at nagwika, "Hindi ako taga riyan sa loob, mabababaw lamang ang talino ng mga yan." At siya'y sumagot, "Mababaw din ba ang katalinohan ng guro natin?" At sumagot ito sa kanya, "Dito lang sa lupa nyo ang talino nila, wala pa sa kalingkingan ko talino nila, hindi ako taga loob, hiniram ko lang siya. Hindi lang kayo ang naririto ngayon. Hindi nyo sila nakikita na riyan lang sila sa paligid.
Sabay numiti ito, ninisyan din ito ni Jason sa pag-aakalang si Rio ang kausap niya at niyayang pumasok na sa loob dahil magagalit si Maam, wika nito sa kanya. Papasok ako, pero magwawala ako sa loob. Di ba nariyan ang mga siraulong tao? Hindi ako makikihalubilo, pues ipapakita ko sa kanila. Hindi pa rin niya maunawaan ang lahat dahil kung iisipin ay parang tao lang din naman ang kausap niya. Kaya sinabi niyang, sige ikaw na ang bahala kung anong ang gagawin mo. Kaya pumasok nga ito kaagad at nagsisisigaw sa loob, nagwala pa at nagbanbanta kaya tuloy na bulabog na ang buong campus. Anong kakaibang bagay nga ba ang mayroon si Jason? Bakit pati ang mga espiritual ay nakakausap niya ng maayos at hindi man lang siya nito pinakitaan ng masama? At nung mag-aral na siya ng grade 3 sa edad na 11 ay may nakaengkwentro siyang batang sinasapian ng masamang espiritu at mahirap dito ay kaklase pa niya ang batang sinasapian. Kitang-kita ng kanyang mga mata ang animoy pagbabago ng kilos ng kanyang kaklaseng si Rio. Lumiyad ito na parang guma ang katawan na waribay parang damit na sinusukloban ng ibang kaluluwa. Tumigil ito saglit at lumingon-lingon at saka agad na lumabas ng silid sa kanya, hinabol palabas at tinanong. Napano ka? Bakit ka lumiyad kanina? Okay ka lang ba, masakit ba likod mo? Tumingin ito sa kanya at nagwika. Hindi ako tagariyan sa loob, mabababaw lamang ang talino ng mga yan. Mapapaisip ka sa mga katagang ito na lumalabas sa bibig ni Rio, na tila ba'y napakamakahulugan, na kung ikukumpara mo ay hindi mo ito maaasahang marinig sa iba pang nakakaranas ng sapi. At siyang ay sumagot, mababaw din ba ang katalinuhan ng guro natin? At sumagot ito sa kanya, dito lang sa lupa ang talino nila, wala pa sa kalingkingan ko talino nila, hindi ako tagaloob, hiniram ko lang siya. Hindi lang kayo ang naririto ngayon. Hindi nyo sila nakikita na riyan lang sila sa paligid. Sabay ngumiti ito, ano kaya ang nais na ipahiwatid nito kay Jason, at mauunawaan kaya ng iba ang nais na ipakahulugan ni Rio sa kanyang mga sinasabi. Malamang ay hindi niya ito iniisip ng husto sapagkat nanaig sa kanya ang kalituhan at hindi siya makapaniwala sa kanyang kausap. Kaya ay ninisya na lang din ito ni Jason sa pag-aakalang si Rio pa rin ang kausap niya at niyayang pumasok na sa loob dahil magagalit si Maam, wika nito sa kanya, papasok ako pero magwawala ako sa loob. Di ba nariyan ang mga siraulong tao? Pues ipapakita ko sa kanila, hindi pa rin niya maunawaan ang lahat dahil kung iisipin ay parang tao lang din naman ang kausap niya, kaya sinabi niyang, sige ikaw na ang bahala kung ano ang gagawin mo. Ngunit napag-isip-isip ni Jason kung bakit si Raulo ang tawag nito sa mga kaklase niyang nasa loob ng silid-aralan, malamang ay naroon din ang guro nilang si Julieta. At saka alam naman niyang binubuli siya palagi sa school pero Diyos na ang nakakaalam at higit na mayroong karapatang humusga, dahil nga halos mula grade 1 hanggang grade 3 ay palagi na siyang inaaway. Nung grade 1 niya ay nakakarinig siya sa guro niya ng pagmamaliit at panlalait, pagsasalita ng masasakit at pangit. Napakikitungo sa kanya, ganun din sa grade 2 sinasaktan siya ng guro, genen. Tama ba yon? Ayon na nga balik tayo sa kwento, pagkatapos nga niyang kumbinsihin si Rio ay pumasok na nga ito kaagad at nagsisisigaw na sa loob, lalo itong nagalit nung mayroong pumipigil sa kanya at pilit na nagpupumiglas sa kamay ng mga kaklase niya. Nagwala pa at nagbabanta kaya tuloy na bulabog na ang buong campus. Wala pang nakakapagpapaliwanag sa ganitong kaso ni Jason na kahit ako man na nakakaalam nito ay nagdududa ng kahit na ano sa katauhan niya at hindi ko lubos maisip kung anong kakayahang ito na tinataglay ngayon ni Jason. Anong kakaibang bagay nga ba ang mayroon si Jason? Bakit pati ang mga espiritual ay nakakausap niya ng maayos at hindi man lang siya nito pinakitaan ng masama? Sa paglipas ng mga taon ay siguro naman nasa tamang pangunawa na si Jason sa edad na 19 ay nakaabot siya sa second year high school. Fast forward tayo, ayon na nga marami siyang pinagdadaanan sa pag-aaral niya. Di siya magaling sa math at mahina ang kanyang memorya na kahit anong gawin niya ay hindi niya magawang mas taasan pa ang kanyang grado sa card. Pero okay lang daw yun, ang mahalaga ay naipakita niya sa lola niya na nag-aaral siya ng maayos. Wala po siyang bisyo at hindi po siya bully sa school at medyo nabawasan na nga ang mga nagbubuli sa kanya dahil marunong na siyang makihalubilo sa tao at marami na siyang nalalaman sa buhay. Hindi madali ngunit tiniis niya ang hirap. Halos araw-araw piniritong itlog ang ulam niya at ang dala niyang pera ay 20 pesos lamang palagi. Kinaya niya yun na walang anumang reklamo at lumang-luma na ang kanyang mga ginagamit na uniforming pantalon at ang shirt niya ay palaging puti at puting may kwelyo para kahit araw.
Arawin mo man ay hindi halatang paulit-ulit na lang sinusuot. Yun na nga sa wakas ay magtatapos na ang klase, bali busy na ang mga guro sa paaralan para sa darating na pasokan ulit. Normal lamang ang panahon nun at walang gaanong tao sa labas ng silid. Aalis na sana si Jason dahil hindi naman maayos yung klase at magtatambay muna siya sa may labas ng gate. Nang biglang paglabas niya sa pinto ng room ay mayroong parang kung anong puwersang bumangga sa mukha niya. At lumitaw sa kanyang isipan ang isang kaganapang naghuhudyat ng panganib. Napangitain isang babalang inilaan para lamang sa kanyang kaklaseng si Edmond Bulan na nagpaiwan sa room dahil napapagod daw. Hindi pa man tuluyang makalabas ni Jason sa silid ay dinala na siya ng kanyang mga paa patungo kay Edmond. At nagsalita siya, sabi niya, kailan ka magpapa-enroll? Sagot nito, sa Lunes magpapa-enroll na ako. Sa Lunes? Huwag kung maaari ay sa Martes ka na lang magpa-enroll o di kaya ay sa Miyerkules na lang para sigurado sapagkat mayroon akong nakitang hindi magandang pangitain. Sagot nito, pangitain? Anong pangitain naman yun? Naku, huwag ako, wala akong pakialam sa pangitain na yan, gawa-gawa mo lang yan, wika nito sa kanya. Sagot ni Jason, walang mawawala kung makikinig ka, bibigyan kita ng clue, ganito na lang kung talagang hindi kita mapipigilan, para naman ito sa kapakanan mo. Kung sakaling bumaba ka ng jeep at tatawid ka na papunta rito, ay tumingin ka muna sa kaliwa at sa kanan, huwag na huwag mong kakalimutan itong sinasabi ko sa'yo. Didiretsuhin na kita na mayroong posibilidad na sa mga araw ng pagpunta mo dito ay madidisgrasya ka ng isang bus, nakikita kong wakwak ang kabila mong bentina. Siyang ikaubos ng iyong dugo at maaari mong ikasawi, pero ang maganda sanay huwag mong titigasan ang iyong ulo, huwag ka na lang magpa-enroll ng Lunes, ipagliban mo muna at kapag Miyerkules na't saka ka na bumalik dito sa school. Asus! Maniwala ako sa'yo. Ikaw na lang kaya magkaganon dahil parang ipinagdarasal mo pang mapahamak ako isip mo lang yan. Wala yan. At sinagot siya ni Jason, walang mawawala kung matututo kang makinig. Huwag mong tigasan ang iyong ulo dahil para din ito sa'yo, hindi para sa akin. Nakita mo ba yung benti mo na may sugat? Kung saan ang sugat yun din ang maiipit ng gulong at mapupunit ng husto na siyang maglalabas ng maraming dugo sa katawan mo na siya mong ikakamatay. Ngunit imbes na makinig ito ay nagalit patuloy at lumabas ng silid, wika pa nga nito na hindi daw hahayaan ng Diyos na magkaganon suya. Pero kung isipin mo kahit pa siguro padalhan ka ng isang anghel para magpayo sa'yo, upang maligtas ka kung hindi ka naman makikinig ay mapapahamak ka pa rin. Sa madaling salita sinuway ni Edmond ang kanyang mga payo para dito at talagang hindi ito nagpapigil. Medyo naging busy si Jason sa mga araw na iyon na lumipas nang bigla na lang siyang nakasagap ng isang masamang balita mula sa kanyang babaeng kaklase na si Juliet na patay na raw si Edmond sa kadahilan ng nasagi daw ito at pumailalim sa isang humaharurot na bus, tinamaan daw ang ulo niya at kahit na papaano'y nagawa pang humiga ng tuwid sa gitna ng bus pero hindi na iwasang nasagasaan. Parin ang kanyang kaliwang benti, nawakwak daw ito at maraming dugo ang lumabas, isinugod naman daw sa ospital kaso napakalayo raw hanggang sa maubosan ito ng dugo na siyang ikinasawi ng kanyang buhay. Kuhang-kuha nga at ganun na ganun ang pagkasabi ni Jason sa kanya, ngunit ang mahirap lamang ay hindi pa rin siya nito pinakinggan. Batay sa kwentong ito na inyong binabasa ngayon, ay malinaw na mayroon talagang kakaibang bagay na bumabalot sa pagkatao ni Jason. Na kumbaga hindi pangkaraniwan ang mga ganitong mga kakayahan para sa isang tao kung hindi ka konektado sa mga bagay na misteryoso. Kaya bilang isang mabuting kaibigan lang sana ay payuhan natin ang ating mga kaibigan sa lalong madaling panahon kung sakaling nakasisiguro tayo sa mga delubyo o piligrong maaaring mangyari sa kanila, at para naman sa mga pinapayuhan naman dyan ay magkaroon tayo ng tiwala sa mga kaibigang nagmamalasakit sa atin upang tayo'y hindi mapahamak. Heto na naman tayo at ating simulang muli ang isang kwentong batay sa nakaraan na nagbibigay sa atin ng malaking katanungan sa sarili. Di man natin ranas ang nasabing karanasan ay maging saksi man lamang ang ating mga puso't isipan sa katotohanang bigay ng karanasang ito. Bagamay naganap na nga ang mga sinabi ni Jason batay sa mga pangyayaring dinaranas ng ilang mga taong hindi nakaligtas sa kanyang mga babala na kagaya ni Edmond na wari ay minalas ng husto ayon sa kwentong nabanggit dito. Hindi nga kasinungalingan ang kanyang mga sinabi kay Edmond na inakala naman nitong linuluko lang siya at tinatakot. Kuhang-kuha nga't ganun na ganun ang pagkasabi ni Jason sa kanya, ngunit ang mahirap lamang ay hindi pa rin siya nito pinakinggan. Batay sa
Kwentong ito na inyong naririnig ngayon ay malinaw na mayroon talagang kakaibang bagay na bumabalot sa pagkatao ni Jason. Kumbagay hindi pangkaraniwan ang mga ganitong mga kakayahan para sa isang tao kung hindi ka konektado sa mga bagay na misteryoso, mga bagay na hindi hinuhulaan ngunit sinasabi naman ng puso, di lubos akalain na talagang nga palang totoo, na akala mo'y guni-guni lamang ng tao. Hindi na maibabalik ang mga bagay na nangyari na, ang buhay at mga pagkakataon at ang mga pangarap ay hindi na maibabalik pa kung ang buhay ng tao ay wala na. Isang beses kang di nakinig ay maaaring hindi ka na maaari pang pagsabihan ng paulit-ulit dahil hindi natin alam ang panahon. Nang marinig niya ni Jason ang masamang nangyari kay Edmond ay nagulat siya sapagkat ang pagkakaalam niya ay pinakinggan siya nito at nag-ingat na ito sa sarili, ngunit akala niya lang pala. Sinabi niya na kung nakinig lang sana ito ay hindi sana masasagasaan. Binaliwala niya pala kasi akala niya nagpapasikat lang ako. Akala niya dala lang ng malikot na pag-iisip ko ang lahat ng aking sinabi. Kung may nagtiwala lang sana siya sa akin, ay hindi siya masasawi ng ganon, iyan ang sinabi niya nung mga oras na yon. Medyo natahimik ang lahat ng konti nung mga nagdaang mga araw at ilang buwan. Inakala ng iba na normal lang ang lahat na kung talagang oras mo na ay talagang ganoon ang mangyayari. Pero hindi ganon yon. Sapagkat kapag may babala ay may panganib bago pa man lubosang may mapahamak. Parang noong bata pa si Jason, kasama ang kanyang tatay sa bundok, ay madalas niyang pinapanood ang lolo niya na nagtatabas ng mga damo sa kahoyan at may isang natatanging halaman na hindi nito pinakialaman kaya. At itinanong niya ito sa lolo niya kung bakit hindi pa yon pinutol. Ang sagot naman ng lolo niya na hindi daw maaaring galawin yon dahil sobrang nakakapanakit. Konting sagi mo lang sa balat mo ay talagang mapapakamot ka sa sobrang kirot na may halong matinding pangangati. Hindi nga siya nito napaniwala nung una kaya't sinabi ng lolo niya na idampi dito yung paa niya para malaman niya kung gaano kasakit ang maidudulot nito. Sa madaling salita'y dinampi niya nga dito ang isa niyang 20 saka siya biglang napatalon-talon sa sobrang hapdi na akala mo'y nasugatan ka ng kung anong makamandag na bagay. Abay pagkatapos ng nangyari ay may napulot siyang aral na kinakailangan nating maniwala sa mga taong nagmamalasakit na malapit sa atin. Naalala niya yon habang iniisip niya ang kalagayan ni Edmond nung mga panahong iyon. Malas naman siguro kung magkakaroon na namang muli ng mga hindi magandang mangyayari. Mabuti na lang at matagal-tagal pa bago magkaroon ulit ng mga trahedya sa buhay ng tao. Sa panahon ngayon alam natin na marami ng mga taong baluktot ang mga pag-iisip, matitigas ang ulo at hindi nakakaunawa ng mga magagandang aral. At pilit na pinapaniwalaan ang kanilang mga sariling akala na walang pundasyon at walang kasiguruhan na madalas na nagiging dahilan para masira ang kanilang mga kinabukasan. Dahil na ngayon lang natin napag-usapan ang mga ganitong mga pangyayari at alam mo naman siguro na medyo nasa tamang edad na si Jason kung ikukumpara mo noon sa ngayon sapagkat isang batang 70 na lang naman siya at nasa 20 na tayo. Bali backward na lang ang lahat ng ito at ang iba pala sa mga kwento niya ay nabanggit na niya sa mga kapatid niya ngayon na pinagkakatiwalaan niya pati sa mga kaibigan na masyadong malapit sa kanya. Balik tayo sa kwento. Ating muling balikan ang panibagong balita para sa inyo. Matapos nga ng lahat ng nangyari sa mga panahong iyon, ay mayroon na namang panibagong mga araw na kailangang harapin si Jason. Nasa Maynila na si Jason ng mga panahon na ito dahil nga ay naghahanap siya ng trabaho sapagkat napakahirap para sa kanya ang maghanap ng pera sa probinsya na palaging bundok lang at karagatan ang pinagkikitaan ng salapi. Nagdaan na ang ilang mga pagsubok sa buhay niya at hindi inaasahang mayroon na namang darating na mga pangitain sa kanya. Bago ang lahat kapag nagmumuni-muni siya tuwing siya ay nasa bahay, ay parang may sinasabi ang kanyang isip na parang isang utos na dapat sabihin. Sinasabing kailangan niyang ipaabot ang isang utos na palipatin ng tirahan ang isa sa kanyang mga tito. Pinalilisan sa mga ito ang kanilang tirahan na katabi ng kanilang mga kamag-anak sapagkat mayroong mangyayaring kaguluhan na humahantong sa pagdanak ng dugo, konektado sa mga atrasong nagawa at sa mga gawaing espiritual ng kanilang pamilya side sa kamag-anakan ni Jason sa ina niyang si May. Nang mga oras na iyon ay nagpadala siya ng mensahe sa tito niyang si Jose tungkol nga dun sa isang bagay na maaaring mangyari. Hindi naman ito binaliwala ni Jose at nakinig naman. Kalaunan ay nakahanap sila ng bagong malilipatan sa medyo malapit-lapit na ibang barangay. Ngunit sinundan na naman kaagad ng isa pang paalala, nangyari nung habang siya'y nasa itaas ng teris nila at mayroon siyang ginagawa at ay bigla-biglang may mga bagay na pumapasok sa kanyang isipan na umano'y nagalala siyang bigla sa kanyang pinsan na si Ali at mayroong mga imahing lumabas sa kanyang paningin.
Na sinasabi ng kanyang utak, ani Jason ay ayan na naman daw at nauulit na naman, mayroon na naman siyang nararamdamang masama na mangyayari sa isang tao. Kaya nga'y dali-dali niyang binuksan ang kanyang cellphone at nagchat siya sa kapatid ni Ali. Nung unay, nangumusta muna siya dahil malabo pa ang lahat ng kanyang mga nakikita. Tinanong niya kung nasaan na ngayon ang kuya nito at sinabing patungo na raw ito sa bukid dahil manguguhan ng niyog at nang marinig niya yon ay binalaan niyang huwag nang tumuloy sa mga araw na iyon na kung maaari ay sa susunod na araw na lang siya pumunta at kung magawa sana nitong kausapin ang kuya niya ay pagsabihan na mag-ingat sa mga madadamong sulok ng kabubatan dahil maaaring may ahas doon na makakadisgrasya sa kanya, ngunit pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng ito ay sinabi sa kanya na hindi na raw niya masasabihan ang kuya dahil andun na sa bundok, bumagsak ang kanyang balikat at parang lumiit ang kanyang mundo ng mga oras na iyon. Pinanghihinaan siya ng lakas at nawalan ng gana sapagkat alam na ni Jason na wala ng pag-asa pa para kay Ali na makaligtas sa kapahamakan dahil wala man lang itong narinig na kung anong babala para sa kanya, kaya sa paglipas ng isang araw. Kinabukasan nito ay naganap na nga ang isang malaking problema sa buhay nila, wala nang malay na binubuhat si Ali ng mga kasamahan niya sa bundok. Natuklaw ang araw ito ng ahas doon habang nagtatrabaho, at lalo pa itong nahirapan nung nakainom ng tubig sapagkat lalo lamang lumala ang kamagdag nito sa katawan paakyat sa puso niya at utak. Nagsidatingan ang mga albularyo at mga tiyuhin ni Ali na marunong sa manggamot ng mga lason ng ahas, pero hindi pa rin ito nalunasan, wika pa nga ni Jason na may posibilidad na magagawa niyang pawalaing bisa ang epekto ng kamandag sa katawan nito. Ang kaso nga lang ay nasa Maynila naman siya. May alam kasi siyang panlaban sa kamandag ng ahas noon pa na natutunan niya lang din mula sa kanyang lolo na pastor. Dahil sa pagkawala ng pinsan niyang si Ali ay maagang naging ulila sa ama ang tatlo niyang pamangkin sa pinsan. At kinakailangan nating tanggapin ang lahat ng kabigatang ito sapagkat hindi natin pwedeng hayaan na lang na bumagsak at tuluyang mawalan ng pag-asa sa buhay. Lumipas muli ang mga araw at ayan na naman si Babala na nagsasabi ng kanyang mga mensahe para sa tao dahil nga nung gabing siguro mga 10:00 habang naglalakad lang siya at nakita niya yung isa sa mga kapitbahay niyang binata ay biglang may tila guni-guning nagutos sa kanya na pagsabihan ang lalaki sa kadahilan ng mahilig nga itong magrayot at mababaril ito ng pulis dahil sa kayabangan. Sa madaling salita ay kinausap niya ito, sabi niya, "Pre, ano na okay ka ba ngayon? Siguro pumupunta pa rin kayo ng tropa mo sa tawid ano? Nagrarayot pa rin yata kayo, paalala ko lang sana sa'yo, huwag mong masamain. Payong kaibigan lang na sana huwag kang pumunta ngayon doon. Kung pwede habang buhay, huwag ka na makipagaway dahil sa susunod pulis na makakabangga mo, mababaril ka lalo na kapag pinakitaan mo ng hindi maganda. Siguro naman hindi ka nila papatayin, pero lulumpuhin ka naman." At sumagot naman ito, "Wala yan pre, huwag kang magalala. Pulis baka mo, tatawanan ko lang yan. Hagisan ko lang ng bot, magsisyatrasan lang mga yan eh. Ilang beses na kaming nakakaengkwentro ng pulis at syempre minor de edad kaya di nila kami pwedeng kasahan. Bahala ka basta sinabihan na kita hindi ko nakargo yan. Kung mabubuhay ka man gawin mong aral ang lahat ng mangyayari sa'yo." Ani Jason, hindi nga nagkamali nung gabing iyon lang din ay biglang nagkagulo sa lugar na tinitirhan niya. May nabaril daw bulong-bulungan ng mga chismosa. Sino? Si si Jeron daw. Bakit anong ginawa? Ayon nakipagrayot daw kanina, iyan ang mga narinig niya, na kaya maya-maya'y binubuhat na si Jeron ng kanyang ama, nagsisigaw pa ito, dahil masakit daw, tinamaan ang paa nito at sa may puwetan, ilang araw din, matagal-tagal ang pagtitiis niya at palagi siyang nakikita ni Jason na nakaupo sa labas ng pinto ng bahay nito, nakatulala at may saklay na, sa katagalan nun nung medyo kaya na nitong maglakad sa saklay ay muli niyang kinausap. "Jeron, musta na kaya mo na bang maglakad? Pulis daw bumira sa'yo at mukhang nabutuhan ka mabuti kung hindi ka tuluyang mababaldahan yan. Naalala mo ba nung gabing yun? Ano bang sinabi ko sa'yo bago ka mabaril?" "Oo nga eh, sinabihan mo ako nung gabing yun. Paano mo pala nalaman na mangyayari yun sa'kin?" "Eh hindi pa naman nangyari alam mo na kaagad. Paano mo ginawa yun? Akala ko nga katapusan ko na eh." Tinutukan ako ng baril sa ulo na paiyak ako, nakaluhod sa harap ng pulis, at nagmamakaawa. Mabuti na lang din nila ako tinuloyan kasi nasapak ko yung isang pulis. At pagkatapos niyang sabihin yun ay pinayohan siyang muli ni Jason na magbagong buhay na sapagkat isa lang ang buhay ng tao. Bagamay noon pa man din ay nabanggit na rin ni Jason ang lahat ng ito sa papa niya. Inisa-isa niya, at ipinaliwanag ang lahat.
Humingi siya ng mga payo at mga paalala kung ano ang meron sa kanya at bakit alam niya ang mga hindi nangyayari. Pero nakarinig lamang siya dito ng mga salitang hindi maganda na daw kuno'y huwag na lang siya magsasalita ng hindi karapat-dapat dahil nakakapaminsala raw na animoy pagmamay-ari na raw ng demonyo ang mga ganoong kakayahan na para na lang dawng ipinagdarasal mo. Na mapahamak ang sinumang tao na walang kaalam-alam, malinaw nga talaga na hindi nito naunawaan ang mga sinasabi ni Jason. Nasira lamang ang kanyang kalooban nung mga araw na yon kaya't hinayaan niya na lang yung ama niya. At nung nagkataon ngang may masama na siyang kutob para sa kanyang ama, ay hindi na lang niya ito sinabihan. Sa madaling salitay ayon na nga't nasampulan ito wala naman siyang nasabing masama sa ama niya, at saka mabuti at hindi ito napuruhan pero nadisgrasya naman. Nang medyo malala, dahil muntik-muntikan na itong masawi nung umangat ang malalaking bagay na itinaas ng kadena sa barko, hindi naman alam ni Jason kung anong tawag dun. Ayon na nga't malapit na raw itong mapitpit sa pagitan ng malalaking bakal sapagkat pumagitan siya roon at pumiglas yung namagitan sa kadena. Medyo lumuwag ang nakakalang at nagsalpokan daw umano, mabuti na lang at nakatalon siya, pero nagtamo siya ng pinsala sa hita. Nagkaroon siya ng malaking pasa at hindi siya makalakad ng maayos dahil sa pamamaga. Hindi na't sambat-samba o nagkataon lang ang lahat ng mga nangyayari sapagkat marami-rami na rin ang mga taong nasabihan ni Jason para magingat at ang iba ay muntik-muntikan ng mapahamak, may kumain ng oling, mga nadisgrasya, nagkasakit, pati yung may nangyari sa lolo niya noong hindi siya pinasama sa bundok kahit na nagpupumilit na siya, at marami pang iba. Siguro nga'y mahirap ng isa-isahin pang banggitin ang lahat ng iyon dahil sa dami ng mga pangyayari sa iba't-iba't mga panahon. Hindi na nga alam ni Jason kung alin yung nauna at kung alin yung huli sa mga kwento niya sa buhay at kung ilan na lahat, ngunit sana'y kapupulutan natin ng aral o kaalaman ang mga kwentong ito nang maalam nating totoo na may mga ganitong bagay na umiiral sa mundo. Karamihan kasi sa atin ay kinain na ng kanilang mga maling sistema, puro kasinungalingan o mga imbentong karanasan na malayo naman sa katotohanan. At kung minsan na mayroon din mga pagsubok at mga problemang dumarating sa atin na kahit ano pa mang gawin natin ay talagang wala na tayong ibang magagawa pa kundi ay ang magpakatatag, maging handa at maging matapang na harapin ang lahat. Kahit pa wala mang isa ang mapapahamak pero paano kung ang pagsasama nyo naman ang masisira, magkakahiwa-hiwalay at magkakandasira-sira ang pagkatao ng isa sa mga mahahalagang tao sa pamilya, yung ama o di kaya yung ina na ilaw ng isang tahanan. Kagaya na lamang ng sinabi ni Jason sa isa sa mga batang tinuturoan niya noon ng mga magagandang aral sa paglinang ng mabuting pagkatao, na kahit papaano'y kaya naman niyang magturo ng mabubuting asal. Sinabi niya rito, "Elar, maging handa ka, nakikita ko na ang ilan sa mga hinaharap nyo, mayroong darating na isang problema na talagang hindi nyo magugustuhan kailanman. Kaya't hanggat magkakasama pa lang kayo sa ngayon ay magpakatatag kayo, huwag ninyong sasayangin. Ang mga pagkakataong magkakasama pa kayo, walang taong mawawala sa inyo, pero ang isa sa inyong pamilya ay maliligaw ng landas na kanyang pinili, madadaya ng mga bagay na pansamantala, matutukso sa mga gawaing hindi kaaya-aya na siyang sisira sa inyong maayos na pamumuhay, na siyang magiging simula ng kabigatan sa inyong pamumuhay at kawalan ng mga pangangailangan sa pang-araw-araw." At sinabi lang ni Elar sa kanya na huwag naman daw sanang mangyari ang sinabi ni Jason. Kahit na papaano'y masaya si Jason na may halong pag-aalala habang sinasabi ang lahat ng ito sapagkat dilingid sa atin na may mga pangunawang baluktot at mapupurol ang pag-iisip ng mga tao na kahit paano mo ipaliwanag ang iyong mga kwento at mga katuwiran ay patuloy pa ring mamasamain. Buong pusong nagpapasalamat kami sa inyong pagsubaybay sa kwentong ito at salamat sa inyong pagtitiwala at pagtitiyaga sa amin. Hanggang dito na lang po kami. Good luck po.